Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, MILF at militar magkatuwang sa pagbabantay sa seguridad ni Pangulong Noynoy Aquino sa kuta ng mga MILF ngayong araw. Paglulunsad ng Sadyahatra Bangsamoro, all systems go na. Handa na po ang maging gobyerno ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines at saka yung membro po ng Bangsamoro Islamic Armed Forces para po sa launching ng Sadyahatra. National campaign ng mga kandidato o kandidato may simula na bukas. Pero ang COMELEC nanindigan sa kanilang itinakdang political ads limit. Panibagong oil price hike increase nakaambaho ngayong linggo. At pinakamalaking buwayang si Lolong Headlines. Pumanaw na. Sa balitang negosyo, National Year of Rice ilulunsad ng Department of Agriculture ngayong araw. At abroad, tinatayang 700,000 bahay walang supply ng kuryente sa Amerika dahil sa Winter Storm Nemo. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga na ng Lunes ngayon, February 11, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Live na live tayo sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DYWC 801 RMN Dumaguete, DXDC 621 RMN Davao at sa DXDR 981 RMN Dipolog. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. All systems go na ang launching ng Sadyahatra Bangsamoro Project ngayong araw. Namayari ho ang kulay dilaw at berde ng mga bandila, simbolo ho ng mainit na pagtanggap ng Moro Islamic Liberation Front kay Pangulong Noynoy Aquino sa pagbisita nito sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang naturang mga flags ang nakaayos ng mabuti sa daanan papunta sa MILF camp kung saan magkikita ang Pangulo at si MILF Chair Murad Ibrahim. Layunin na naturang aktibidad na mapaangat pa ang hanapbuhay, agrikultura, kalusugan at edukasyon ng mga Bangsamoro. Sa interview ng RMN kay MLF Peace Panel Chairman Boakber Iqbal, sa pamamagitan ng launching na yan ng Sadyahatra Bangsamoro, mabibigyan diin nito na seryoso ang Aquino Administration at MILF para sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Yung socio-economic development po, isa po sa trabaho ng Transition Commission na tinatag ng gobyerno sa MILF sa pamamagitan ng Framework Agreement on Bangsamoro. This is just to jump start at
that functions of the Transition Commission. But in order to make it, to highlight it, mismo Presidente at Chairman ng MILF ang dadalo po para po mabigyan po ng diin na talagang ang both parties, the government and the MILF, are really serious in pushing for peace and development in Mindanao as part of the framework agreement on the Bangsamoro. Kaugnay nito, sinabi rin ni Iqbal na magkatuwang ang militar at MILF sa pagbabantay upang masiguro ang seguridad ng lahat, lalong-lalo na ng Pangulong Aquino. RMN Nationwide Report. Kaunay pa rin ang pagpunta ni Pangulong Noynoy dyan ho sa Maguindanao ang seguridad sa Sultan Kudarat kaya mas sinigpitan. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Mas hinigpitan at pinaigting pa ng magkatuwang na puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police at maging ang Bangsamoro Islamic Armed Forces sa pagbabantay sa seguridad sa pagdating ngayong araw ni Pangulong Aquino para ilunsad ang sa Jihatra Bangsamoro sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Para naman kay Sultan Kudarat Mayor Datu Tukaw Mastura, nagpapasalamat siya sa pagtungo ngayong araw ni Pinoy upang ilunsad ang naturang programa na pakikinabangan ng mga Bangsamoro. Ipinakikita lamang ng Pangulo ang kanyang hangarin na mabigyan na ng kalutasan ang Mindanao conflict na maipagkaloob sa Bangsamoro ang matagal na nilang ipinaglalaban. At ang paglulunsad ng sa Jihatra Bangsamoro ay simula pa lamang ng tulong na manggagaling sa gobyerno at umaasa siyang ito ay masusundan pa sa hinaharap. Lalo pa at inaasahan ang nalalapit na paglalagda sa Comprehensive Compact Agreement. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala, simula na ho bukas, Pebrero 12, ang kampanya sa mga tumatakbo sa National Post. Ito ay mga senador. Kasabay nito ang magpaghigpit na pagmamonitor ng Commission on Elections sa umiiral na airtime limits para sa mga kandidato sa darating na midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, hanggat hindi nagbababaho ng temporary restraining order ang Supreme Court, ay tuloy ang pagpapatupad nila ng naturang batas. Noong nakarang linggo ay magkasunduhon na naghain ng petisyon ng ilang istasyon ng telebisyon para harangin ang implementasyon ng aggregated airtime limit na 120 minutes sa TV at 180 minutes naman sa lahat ng impilan ng radyo. Sa panig ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, iginit ng samahan ang mahigpit na patakaran sa airtime ng mga political ads ay ng mga ulugan lamang din ng posibilidad na hindi na marating ang impormasyon ukol sa mga kandidato ang mga mamamayang nasa malalayong lugar. Pero para kay Brillantes, ang kanilang panuntunan ay nakasaad umano sa ilalim ng Fair Election Act. Mga kasama, may nakaambada namang oil price hike ngayong linggo. Sa gasolina, nasa piso y 10 sentimos hanggang piso y 40 sentimos kada litro ang posibleng itaas. Habang sa diesel, piso is 10 sentimos hanggang piso y 30 sentimos kada litro ang kanilang dagdag presyo. Ang napipindong pagtaas ay dulot ng paggalaw ng presyuhan ng oil products sa world market pa rin. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na nagtaso ang presyo ng oil products ngayong buwan. Patay na ang itinuturing na pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo na si Lolong. Alas 8:40 kagabi nang idineklarang patay si Lolong ni Dr. Alex Collantes ng Davao Crocodile Park. Hindi pa naman matukoy ng mga eksperto ang dahilan ng pagkamatay ng world's largest crocodile at si Lolo ay nahuli sa bayan ng Buanan, Agusan del Sur noong 2011. May laki hotong 6.2 meters o 20 talampakan at 4 na pulgada batay sa pagsukat ng Australian zoologist na si Adam Britton. Sumikat si Lolong matapos mapabilang sa Guinness World Records at naging tourist attraction rin sa Bunawan. Yung mga Pinoy naman apektado ng snowstorm sa Amerika pinag-iingat. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report.
Umaasa ang palasyo ng Malacanang na walang masasaktang Pinoy sa nararanasang blizzard o snowstorm sa Estados Unidos. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, nakamonitor naman ang pamahalaan, partikular na ang Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos upang tiyakin na walang masasaktang Pinoy sa nasabing natural phenomena. Sinabi din ito na dapat ay nakapaghanda at maging maingat ang mga Pinoy doon. Pero tiwala naman anya silang sapat naman ang nagiging abiso ng lokal na otoridad sa mga apektadong lugar. Pero sinabi din ito na sa kabila ng panganib ay nakikita din naman anya nila na nag-e-enjoy pa rin ang mga Pinoy sa US. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Dako tayo ng Palawan, actual salvage operation sa USS Guardian. Hindi magsisimula hanggat wala pa yung isa pang crane ship. Kasama natin sa Balita Live, Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report! Kinumpirma ngayon na mismong Philippine Coast Guard dito sa lalawigan ng Palawan na hindi pa magsisimula ang Smith Borneo sa kanilang gagawin salvage operation sa USS Guardian. Ito ay hanggat hindi pa raw dumarating ang Jasco o isa pang crane ship na mas malaki sa Smith Borneo na siyang tutulong sa pagtatanggal sa nasabing US Navy minesweeper na nakasadsad sa Tubata Reef hanggang sa ngayon. Base sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Commodore Efren Evangelista, Commander ng Philippine Coast Guard District Palawan at siya ring Chief ng Tubata Task Force, sa ngayon ay pansamantala na rin daw nilang itinigil ang pag-aangkla ng Smith Borneo sa lugar ito ay dahil masyadong delikado kapag ipinagpatuloy ng nasabing barko. Gayon di pa rin masisimulan ang actual salvage operation. Samantala, sinabi na rin ni Evangelista na alas 4 kamakalawan ng hapon ay umalis na sa Singapore ang Jascon at inaasahan darating sa Tubata Reef sa February 16 o sa darating na araw ng Sabado. Sa ngayon, umaabot na sa 4,100 square meter ang nasisirang korali sa lugar o tinatayang mahigit na sa 100 milyong piso ang halaga ng mga ito. Bukod dito, tuloy-tuloy ang pagkuha ng water sample ng mga eksperto at hindi pa naman daw kontaminado ang tubig at mga laman dagat doon, habang araw-araw din ang pagpapalipad ng helicopter ng Philippine Coast Guard sa lugar upang mamonitor naman ang nangyayari sa Tubata Reef. Kasama mo sa DWAR Armen Palawan, Pedi Sabando, Tatak, Armen. Ang Liberal Party wala munang kamag-anak at kaibigan. Kasama natin sa Balita, Conde Batak. RMN Report! Wala mo ng kaibigan at kamag-anak sa panig ng Liberal Party ngayong nalalapit na halalan. Ito ay matapos na magbayad ng buong suporta si Quezon City Representative Bolet Banal ng LP sa matalik na kaibigan nito na si San Juan Representative JB Ejercito ng United Nationalist Alliance o UNA. Gate dito ni LP Secretary General at Western Samar Representative Nelson Sarmiento, pinaalalahanan muli ng LP si Banal tungkol sa mga alituntunin na dapat sundin sa ilalim ng partido tulad ng pagsasantabi sa ugnayan nila ni Ejercito at sa halip ay sa LP senatorial balls ibigay ang buong suporta. Kasabay na napagsabihan na rin si Banal ng LP ay kampante ang partido na hindi na makakalimutan ng kanilang mga miyembro ang commitment at pangako ng mga ito. Hindi din natatakot ang LP na mabawasan ang miyembro lalo na kung magtataksil at hindi susunod sa nais at layunin ng partido. Nakahanda din umano sila magpataw ng disciplinary action sa mga kapartido na tahimik na susuporta sa ibang kandidato lalo na kung malalaman agad ng Liberal Party. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Meron pong 70 distress OFW mula Kuwait dumating. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report! Alas 6:30 ngayong umaga dumating ang 70 OFWs mula Kuwait. Ang naturang Pinoy workers ay matagal nang naghihintay ng repatriation matapos makaranas ng pagmamaltrato mula sa kamay ng kanilang employers. Ilan din sa kanila ay hindi pinasweldo ng tama ng kanilang employers at hindi pinapakain ng maayos. Tiniyak naman ng OWA na tutulungan nilang magkaroon ng kabuhayan ang distressed OFWs na magpapasyang manatili na lamang sa bansa. Kasama mo sa NIIA para sa DZXL 558, Joyce Adra, Tatak RM. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Ngayong umaga yung mga kandidato ng una darating na sa Cebu. Kasama natin sa balitang yan para sa Mission 2013, Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report!
Simula ngayong araw ay magsisidatingan na ang mga kandidato ng United Nationalist Alliance para sa kanilang proclamation rally bukas sa lungsod ng Cebu. Ayon sa spokesman ng una sa Cebu na si dating Compostela Mayor Richie Wagas, naghanda na ang lahat para sa kanilang rally bukas ng alas 6 ng gabi sa Plaza Independencia. Bago ang rally bukas, magpapatawag muna ng isang press conference ang mga kandidato ng una ngayong araw kasama ang Team Rama ni Cebu City Mayor Michael Rama at ng One Cebu Party para idetalye ang aktibidad bukas. Dadalo muna sa isang misa ang mga kandidato ng una sa Cebu Metropolitan Cathedral bago ang magaganap na rally bukas. Pamumunuan ni Vice President Judgmar Binay, dating Pangulong Joseph Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile ang mga kandidato ng una sa kanilang kick-off campaign bukas sa Cebu City. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News. Ngayong araw, ilulunsad ho ng Department of Agriculture ang 2013 National Year of Rice, NYR. Si DA Regional Executive Director Andrew Villacorta mangunguna sa paglulunsad ng NYR logo at ang panatang makapalay at pagpapakawala ng mga NYR balloons na gaganapin sa Capitol Compound sa San Fernando, Pampanga. May tema itong sapat na bigas, kaya ho ng Pinas at layong hikayatin ang mga magsasaka na gumamit ng mga modernong teknolohiya sa pagsasaka habang hinikayat naman ng mga consumer na huwag magsayang ho ng kanin. Alinsunod na rin ito ng Proclamation No. 494 na inanunsyo ng Pangulong Aquino para sa kumuha ng suporta sa mga magsasaka, consumer at mga opisyal para sa target ng bansa na maging rice self-sufficient. RMN News Abroad. Sa Amerika, tinatayang mga nasa 700,000 bahay at mga establishmento ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa Winter Storm Nemo. Nakatas pa rin ang coastal blizzard at flood warnings pero ibinaba naman ng Massachusetts at Connecticut ang kanilang vehicle travel bans. Partikular na binayuho ng snowfall ang Connecticut, ang Rhode Island at Massachusetts kung saan umabot sa 40 pulgada ng snow ang naitala sa Hamden, Connecticut. Ayon sa National Weather Service, inaasahang makakaranas din ng snowfall ang Colorado, Nebraska, North Dakota, Minnesota, South Dakota at Wyoming. Una namang nai-report na may 9 na tao ang namatay sa naturang blizzard kung saan 5 sa mga ito ay mula sa Connecticut, isa naman sa Bridgeport at Shelton habang 2 naman ang nasawi sa Boston. Walang snow dito sa atin pero magiging maulat man ang panahon. Halos buong parteo ng bansa at posible rin makaranas ng pag-aambon. Ayon sa Pag-asa, partikular na makakaranas nito ay ang mga nasa kabikulan na lugar, silangang Visayas, Caraga, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Magiging maulap rin sa bahagi ng Cagayan Valley at posible rin makaranas ng pag-ulan. Araw sumikat 6:21 kanina, lulubog mamayang 5:59 ng hapon. At mga kasama, live na live pa rin mula ho dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon ay Lunes, February 11, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na ho dyan mga kasama, sina kasamang Ramil Emborong at Jessie Chris Tinabato. Sa RMN News, diretso balitang Iligan sa numero 1 DX IC 711. Panoorin nyo yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Sa pangalan po ni Buddy Oberas, kasama nyo sa serbisyo publiko ngayong umaga. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN Radyo mo Nationwide. 60 years ng maaasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. RMN News nationwide. Oras tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape pero hindi lahat ng